Oo, kalaban talaga yan. Kalaban, lalo na kapag ikaw yung ball handler. Kailangan, pinaka-importante dyan, ma-hit mo yung middle eh. Kapag na-hit mo yung middle, mas madali na ma-break yung press. Singkol going all the way. Counted ba yun? Basket is good. Alden Singkol. The silver lining para dito sa Mandaluyong, Charles. One of the bright spots. Oo. Three-point play is complete by Alden Singkol. But they still trail by 31 big points. And that short jumper is in for Jacob Zerna. Yung mga baskets itong Cavite, parang ang dali para sa kanila, Arjan. Sobrang dali, no? Kasi ang luwag eh. Maluwag talaga yung depensang pinapakita ng Mandaluyong dito. Kaya ito namang Cavite talagang ano eh. Tinitake talaga nila eh. Minamaximize talaga nila yung ano, yung lahat ng kanilang mga attempts. Here comes the silver lining of Mandaluyong. Kaso natapik yung pasa. Pero mukhang kanila pa rin naman yata ang bola. And the timeout has been called by Mandaluyong Junior Micro Smith. They trail by 33 big points, 43-10 with 5:42 remaining here in the first half. Bola pa rin ang Mandaluyong, pero 7 segundo na lang ang natitira sa kanilang shot clock. At short jumper, ito kahit lamang itong Cavite, yung foul situation nila, Arjan, hindi ganon kaganda. Kanina, muntik silang mapunta sa penalty, although that was a decent number of fouls. 4 fouls sila nung first quarter. Ngayon, aga nilang napunta sa penalty. Exactly, Charles, no? Ano kasi, parang ang nagiging mindset nila dito, every possession gusto nilang agawin yung bola. Hindi dapat gano'n, no? Kailangan you have to stay disciplined pagdating sa depensa. Iwasan nyo yung pagpalo, iwasan nyo yung pagsundot. Kasi yun yung mga small habits na kailangan maalis nyo na habang bata pa. Habang bata pa kayo. Dahil madadala nyo yan eh. Madadala nyo yan hanggang sa pagtanda. Yung mga small details at bad habits na yan. Pero syempre, we have to give leeway dito sa mga bata na to dahil 14 years old. So, ayun nga, pag pinanood nyo tong game nyo mamaya, sinabi ni Arjan na yung mga bad habits na gano'n, yung sundot na sundot, kunyari naiwanan ka, susundot ka, hindi magandang habit, no? Kung ikaw ay magbabasketball. Exactly, Charles. Kaya nga, may mga trainings eh. Kung pinapagawa sa kanila ng mga coaches nila to, yung trainings na yung kamay mo nasa likod, tapos magla-laterals ka. So, yun yung purpose ng drills na yon, hindi para ganun yung maging depensa mo, kundi para maitama. Galawin mo yung paa mo, hindi yung kamay mo. Yun yung gustong i-emphasize ng ating mga coaches pag pinapagawa yung mga drills na ganun. Parang pagka ikaw bata, mapapaisip ka, para sa ba itong ginagawa namin? Depensa, nasa likod yung kamay. Yun ay para hindi mo gamitin yung kamay mo sa depensa. Exactly, Charles. Yun din yung ano, no? Pagdating sa trainings, ma-advise ko rin dito sa mga batang to, na pagdating sa trainings, kailangan hindi mo lang siya gawin eh, for the sake na gusto paggawa ng coaches nyo. Kailangan curious ka rin eh. Kailangan gusto mo rin alamin bakit. Bakit mo ginagawa to? Bakit pinapagawa ng coaches to?
Ano bang may tutulong sa akin nito? Ano bang may tutulong sa team namin nito? So, kailangan ganun yung mindset mo lagi every time na nagtitraining ka. Magandang pihit ni Arnes. Di nga lang pumasok. 4:36 remaining here in the first half. 43-10. Almost another turnover. Binalik na dito. Dylan Alejo for Mandaluyong Junior Microsmith. Ito na ulit yung depensa nitong Cavite. Fortet gets fouled. So he will shoot 2 free throws. Ayun, one of the few times na na-break nila yung press dahil maganda yung spacing nila. Yun nga yung sinasabi ko, no? Once na maganda yung maging spacing nyo at na maganda yung mga nagiging pasa nyo, kapag na-break nyo yung press, meron kayong chance eh. Meron kayong chance to drive to the basket. Meantime, bigay natin sa ating courtside reporter, Dene Yamada. It's been a very fast-paced first half of the game. Unfortunately, JC Consignierge of Team Cavite MTJH Basketball Academy will not be seen in action for today due to his sickness. Hindi nga naman natin maiiwasan na magkasakit, especially sa panahon natin ngayon. Pinakamalaking player pa nga siya ng kanyang team, but regardless of this inconvenience, his teammates are still here and present, proudly representing their city. Back to you guys. Thanks so much, Miss Danae. Get well soon, JC Sinconiege. Siyempre maulan, tas iinit, tas uulan. So yung pagbabago ng klima, medyo nahihirapan pang mag-adjust yung katawan natin. Yung mga matatanda nga, nagkakasakit. Paano pa yung mga bata, di ba? Oo naman. They're in good hands naman. Yung mga kampi naman niya ay nagde-deliver. So, pagaling ka lang dyan, JC. Get well, JC. Pero Charles, no, tulad nga nung sabi neto ni Danay ng ating courtside, na si JC pa yung pinakamalaki for their team. Pero kahit na absent at wala dito sa ating laro si JC, etong Cavite City controlling the boards with 25 rebounds. 25-9. Kita mo yung disparity ng ating rebounding department. Talagang dominated nitong Cavite. Almost every statistical category dominated naman itong Cavite. But they get a stop. Itong Mandaluyong Junior Microsmith. They're in transition. Fortet goes all the way, met by 2 defenders. Hindi nga papasok yung tira niya doon. May aga ulit. Here's Singol, 2-on-1 situation, in and out. Off the glass, Sablay. Everything but the shot. Tapos dito naman sa kabila, everything is falling. Dion Dizon getting his 6th point. Grabe. Ito Cavite City. Talagang nakakapitalize nila lahat ng turnovers. Ano ba turnover story natin? 12 turnovers forced by Cavite kontra sa isa lang para sa Mandaluyong. Sobrang sakit na para dito sa Mandaluyong. Magandang drive pa doon para dito kay Jacob Serna. 2 minutes and 13 seconds remaining, 49-12. Itong Mandaluyong Junior Microsmith nahihirapang ma-explore kung kanino manggagaling yung puntos nila. Nahihirapan sila dahil maganda nga yung pinapakitang depensa na itong Cavite City. And not just the press, no? Kung papansinin mo, kapag na-break yung press nila, yung transition defense nila, kinaklog talaga nila yung paint, kaya nahihirapan umatake itong Mandaluyong. Yung recovery on defense, mabilis din agad kahit ma-break yung press eh. Tapos ang tatangkad pa netong Cavite, kaya napakalaking problema kahit sa kaninong team na makatapat nila. And that speaks about their record, no? 6-3, currently at the 6th spot. Ito, hirap na naman ang Mandaluyong na ibaba ang bola. Another turnover forced by Cavite. Ayun nga yung sinabi mo kanina, Charles. Marami pang matututunan
etong Mandaluyong pagdating dyan sa press na yan. Pero yun nga, napa-timeout din ang Cavite City. 49-14, 1 minute and 39 seconds remaining here in quarter number 2. A minute and 39 seconds remaining here in the second period. Dominating performance so far from Cavite. That three-pointer is in from the left corner. It's Cian Cruz. Pero Charles, no, coming from a timeout, ma-execute nyo ng tama at ma-convert pa yung play na yon. What a feeling para dun sa kanilang coach na grabe tong mga players ko. Trusting me, trusting the system, pero yun grabe, heat check yun. Charles, yung para ka dito kay Sean. I wouldn't say it was a good shot. It was almost, a forced one. Pero ang laki naman ng lamang nila so they can afford to make those mistakes dahil ang laki nung naipundar nilang insurance. 52-14 to be exact. Oo naman, no? Speaking of insurance, ikaw na nga ganyan kalaki yung lamang mo. Siyempre, yung confidence level mo din, no, as a player, tataas. At as we see this replay, the 3 from Cian Cruz, grabe, sweet stroke din no? Alam mong may pukol Kasi hindi naman siya mag-stop and pop doon sa 3 points sa pangalawang attempt niya kung walang pukol to Tsaka iba rin yung may green light ka. Kasi naman. minsan kahit alam mong makakashoot ka, kung hindi ka pinapayagan, mababa yung kumpiyansa mo, hindi mo masishoot yun. Oo naman. Mashoot mo man yun, okay. Pero kung ikaw, shooter ka talaga, may kumpiyansa ka, minsan kumpiyansa lang din kailangan mo Oo naman. Yan nga yung lagi ko sinasabi pag nagko-cover din ako, Charles. Na yan yung kumpiyansa yung hindi dapat mawala sa isang player Kasi everything will follow pag nawala yung kumpiyansa mo. Sinubukan ulit nilang gawin yung play nila off that previous timeout pero nabitawan ni Cian Cruz yung bola. Kanila pa rin naman yung possession, 30 seconds remaining. They go inside, great passing by the big men netong Cavite. Yun nga lang, sumobra yung tira. Nice execution pa rin, no? Pero yun nga lang, kaproblema doon sa kanyang attempt. Lucas Monzon, pero may agaw naman dito, kanyang kakampi. Unsportsmanlike foul ba yan? It's gonna be on Enzo Araneta. Kakaroon tayo ng review. Enzo Araneta, there will be a review of the last foul play. All teams are advised to serve rubber bands decoro. All players must proceed on the shaded area in front of your respective benches. The referees are gonna take another look kung unsportsmanlike foul ba, kung i-upgrade ba nila. Initially, yung tawag, normal foul Wala namang unsportsmanlike foul na sinignan ng ating referee. Pero, pwede kasing ma-upgrade pa yun Oh. Lalo na kapag wala ng defender, no? Na nasa May advantage. Oo. Yung advantage foul na tinatawag natin yung clear path foul. Antayin natin yung magiging verdict ng ating referees. Normal foul lang. So babalik lang yung bola dito sa Cavite. Walang unsportsmanlike foul. Foul number 6, Enzo Araneta. 17.9 seconds remaining. That's his second personal foul.
Yes, kung regular foul yun, it was a good foul na mapigilan yung easy basket na yun at makadepensa pa sila dito sa last possession ng ating second quarter. .9 seconds. Siyan. Alam mo, gumagana yung mga plays nila, no? Kahit hindi pa nila ma-exec, ma-convert ngayon, nakikita mo na tinusubukan nilang i-execute, and that's a really, really good thing, no, to see for Cavite City MTJH. Dahil magta-translate din yan eventually to points. Kailangan lang masanay kayo na ginagawa niyo yung play. And that concludes the first 20 minutes of action. Still on a big lead etong Cavite City. Tignan natin, Arjan, ang ating Chef's Magic second quarter highlights. Cavite City is still leaning on their defense, kaya ito lumobo na ang kalamangan nila laban dito sa Mandaluyong. At ito namang Mandaluyong still looking for some bright spots para dito sa kanilang laro. Tingnan natin magiging adjustment nila coming to the third quarter, Charles. 56-16. Lamang ng Cavite City at the end of 2.
And now it's time for our fan of the game. We've spotted someone in the crowd who's been cheering non-stop, full of energy and bringing all the good vibes here in this game. And you know what they say, the coolest fan deserves the coolest iced tea. Congratulations to our fan of the game. You're getting a refreshing treat from True Tea Iced Tea, a no sugar added iced tea. Stay cool with True Tea Iced Tea, the goodness of iced tea without the sugar. And halftime na nga tayo, 56-16 lamang pa rin dito ang Cavite City kontra Mandaluyong Junior Microsmith. At maganda ang pinapakita ng Cavite City dito. Buong first half, talagang dumipensa lang sila at nakakuha ng mga stops at na-convert naman nila ito into points. At dito naman sa Mandaluyong, nahihirapan pa rin silang i-break yung press na ito. At as we see this halftime statistics, Cavite City shooting very well on the field, shooting 50%. Yung shooting disparity na itong dalawang team na to, 50% to 20%. Sobrang laki ng kanilang diferensya. At dito naman sa 3 points shot attempts and makes nila, hindi nagkakalayo. 2 out of 7 para dito sa Cavite City at 2 out of 6 naman para dito sa Mandaluyong. At sa rebounding naman, 30 to 14. Masyadong malaki yan para dito sa ating laro. At sa assist din, 17 to 2. Masyadong malaki at madaming assist para dito sa Cavite City. At sa turnovers naman, kailangan pagtrabahuhan at i-avoid ng Mandaluyong makakommit ng turnovers pa dito sa ating second half dahil 18 turnovers sa kanila na-commit for the first half. Yung, yung disparity ng turnovers natin, 18 to just 2. So that is something that Mandaluyong Junior Microsmith needs to, solve dahil nga napakalayo nun. 18 to just 2 points of turnovers natin. 26-0. Once again, iniimbitahan po namin kayo dito sa Antipolo Sports Hub. Kung nandito lang po kayo sa east side ng ating Manila. So, kung nandun naman kayo sa south, sa SM South Mall sa Las Piñas, meron din po tayong mga laro doon. Si Justin Almeida at si JP Ruiz ang nagko-cover doon. Charles Bechong, Arjan De La Cruz, and Dane Yamada dito po sa Antipolo. Tingnan natin kung makakabawi etong Junior Mandaluyong Microsmith dito sa ating third period and the second half. Third quarter has just begun. Singkol, ayun yung bright spot na hinahanap mo for, or binabanggit mo for Mandaluyong, nandito ulit as Araneta will miss from the 3. Kailangan nila ng high percentage shot dito sa second half itong Mandaluyong, Charles, para makadikit sila dito sa laro natin. Isa pa, dahil nga mas malalaki etong Cavite, baka pwedeng bilisan nila ng konti yung laro. Yung pace ng laro ng Mandaluyong, bilisan nila. Yung kumbaga outrun yung kanilang mga kalaban. Exactly. Dahil nahirapan nga sila pagdating sa execution sa half-court offense nila. Dahil nga malalaki. So kailangan talaga matakbuhan nila. Pero bago nila matakbuhan, kailangan magmula muna yung takbo nila from their defense. Kailangan magkaroon sila ng stops para makatakbo sila, Charles. Yan ang makikita natin dito sa ating remaining 20 minutes of action. Meantime, the layup won't work for Rafael Olivar. Nagaw dito ang Mandaluyong. Fourth it, now Araneta. Drives baseline, huli yan. In transition once again are the white shirts. Rodel, agaw ni Singkol. Counter steal. Sa Araneta, niakap yung bola sa habang nakahiga siya. And forcing the issue there and getting a foul is Gabriel Juaneza. So far, free throws. Kumbaga isa rin yan sa pwede nilang gawing solusyon, para kahit papaano maibaba ng maibaba
etong kalamangan ng Cavite. When it comes to free throws, Charles, no, medyo malaki din ang kanilang disparity pagdating sa attempts sa free throws dahil meron ng make it 19 attempts etong Mandaluyong kontra dito sa Cavite na meron lang 6 attempts pagdating sa free throws, pero yung 19 attempts na yun making just 8. So masyadong mababa. Pero kahit ganun, Arjan, nasa driver's seat naman sila, so no need to, press the panic button. Pero tama ka nga, no? Baka maging problema nila yan kapag playoffs na, dahil syempre every point matters pag nasa playoffs ka na, ibang usapan na yon. Oo naman, yung level of play natin tumataas na. Palapit na ng palapit yung playoffs dahil gusto mo nga makakuha ka ng momentum, makakuha ka ng yung rhythm ng inyong team maging maganda. Maaga pa naman sa ating, hindi naman maaga, pero halfway point ng ating season. Baka 9 games na sila. Baka more than halfway point. Baka mga 4-5 laro na lang. Tapos magpo-proceed na tayo sa ating second round or first round. So, marami pang pagkakataon para sa Cavite to figure out how to make those free throws. Above 50%. Yun lang naman ang bare minimum, di ba? Above 50%. Enzo Araneta on the move. Fortet with 5 seconds on the shot clock. Still could not convert. Offensive board para kay Wanesa. Huli nga lang yan ni Lontok. Ito yung foul situations na naman ng Cavite, Arjan. Pinapahirapan na naman sila. Dahil 3 minutes pa lang nakakalipas sa ating third quarter, warning for penalty na agad itong Cavite City. Pero syempre you have to give credit din para dito sa Mandaluyong na mas agresibo sila starting this second half compare nung nag-start sila nung first quarter. Meantime, balita ko, Arjan, may kwento daw ulit ng ating courtside reporter, Danay Amado. Ano yan, Danay? On the side of Mandaluyong during the halftime break, their coach emphasized na sumunod ang players sa game nila. When I got the time to talk to coach nga kanina, he mentioned how he respects the players' unavailability and choice to attend trainings or not. May tiwala pa rin si coach given his presence and guidance for today's match. A much needed support for Mandaluyong Junior Michael Smith. Back to you guys. Thanks so much, Miss Danay, and for Coach Henera Lavoy. Suporta, no? Yung kailangan sa'yo manggaling yan una . Kung ikaw bagsak yung body language mo, medyo nawawalan ka ng gana, napanghihinaan ka ng loob, makikita at mararamdaman ng mga players yun at magta-translate yun sa game. So maganda na nakikita natin kahit konti lang sila, still yung fighting spirit nandoon pa din. Importante rin yun talaga, yung coaches. Sa kanila naman nagsa-start yan, kung paano, kung ano ang magiging moral ng inyong team kahit na ganito yung nangyayari sa inyo this season. Syempre, crucial part din sa mga coaches kung paano nila i-boost yung confidence ng bawat isa. Dahil nga, syempre, wala pa kayong panalo for this season, medyo bumababa yung moral ng mga players mo. At syempre, as you as a coach, yun yung trabaho at crucial part ng inyong trabaho na paano mo i-lift yung confidence ng mga batang ito. Hirap din yung trabaho ng isang coach na hindi lang skills yung tinuturo mo, hindi lang plays, kundi yung mga lessons din na hindi mo matuturo on the court. Yung mga off-the-court lessons, yung disiplina, yung pagkakaroon ng mataas na fighting spirit kahit medyo dehado kayo going into this game. So, coaching is a very noble and thankless job. Minsan, hindi pa nga kayo nabibigyan ng credit as we take a look at this one. Pound for pound fitness, foul counted play of the quarter for Espiritu. Ngayon nga, sabi mo nga, Charles, yun yung mga hindi nabibigyan ng credit yung mga coaches. And, speaking of giving credit,
Charles, minsan, eto the reality is, laging sinasabi ng mga coaches, pag panalo naman, kayo yung bida, which is yung mga players. Players, kayo yung bida pag panalo. Pero pag natalo tayo, kami yung nasisisi. Kami yung umaako ng responsibilidad sa pagkatalo. So, syempre, at the end of the day, kailangan maglaro talaga kayo para sa isa't isa. Iniisip mo na, di tayo pwedeng matalo dahil nga yung coach natin, pwedeng maraming masabi yung mga taong sumusuporta sa atin. So, kailangan extra motivation din para sa mga players na pagtatanggol ko yung coach ko in a way na kailangan manalo tayo. Enough said. Tama-tama yung sinabi ng aking partner, Arjan de la Cruz. Agaw na naman dito, Cavite. Here's the spin, the basket. It is good. Din Oserin. Din Oserin, a spin cycle para sa kanya. Napakagandang galaw no? Galing sa agaw, spin move. Alang, sumobra sa kanyang kumpiyansa pero okay lang na sumobra yung kumpiyansa, Charles para sa akin Oo, wag lang magkulang. Speaking of kumpiyansa, yung kumpiyansang tumira ito ni Carl Rodel hindi mawawala. Lumobo na ng lumobo ang kalamangan netong Cavite 69-17. Tignan ulit natin to from the left corner. Carl Rodel draining that three-pointer. 5 minutes and 3 seconds remaining here in quarter number 3. Still Cavite. .503 remaining here in the third period. 69-18. Ilan na ba to? 41 points. Maya kumpitin natin. Best in math din pala tong partner ko. Kaya nga nagdadadaldalan tayo dito kasi hindi tayo magaling masyado sa math. Number 29, Carl Rodil, his first penalty. 51 points yung hinahabol ng Mandaluyong Junior Michael Smith. Kulang pala ako ng 10. Bagsak sa algebra. 51 points. Ito, Dylan Alejo on the line. Sasablay nga lang yung pangalawang free throw ni Dylan. Player ng, or student ng DLSU Antipolo. Oh. Lapit lang dito. Tuntua yung daddy. Nandito Shot clock is at 9 Pati yung mommy. seconds. Dito din. Kala ko pati yung free throw lalagyan ng replay. Extra exposure yun. Exposure. Okay, may slow-mo. Oo. Free throw. Hintayin, fourth hit. Now to Sincol. Then on the 24, Sincol makes his move. And that one is in. That's Yael Fortit. Yung 1-2 punch ng Mandaluyong. Yung si Sincol at si Fortit. Oo. Habang ito naman, lahat kayang bumulusok. Din Oserin, I believe 8 points na yan si Din. Ang galing no? Pinoy step. Tapos agaw. Nakaka-convert etong Cavite dahil ang dami ng possession nila, dahil ang dami ng turnover na fino-force nila. Tignan mo naman yung possession na yun. Not giving up on the play. Talagang habulin yung bola kung nasaan His fourth Nya lang personal sumabit. foul. Pero you have to give credit sa kanilang intensity coming into this game na kahit alam nila na wala pang panalo yung kanilang kalaban,
At Onte, talagang agresibong-agresibo. Walang time para mag-relax dito sa Cavite City. Ang silver lining nga dito, isa sa mga silver lining para sa Mandaluyong. Okay, hindi ideal yung naging season nila ngayong season 3, pero yung mga matututunan mo pagka nag-progress ka, pag umangat ka na ng 16, 18, and 21 under, unmatched yun. There's nowhere to go but up. Totoo yan, no, Charles? And minsan, mas nakakatakot baka magkaroon ng kalaban na yung mga players na alam mo yung nothing to lose. They just want to win. They just want to play. Yun yung nakakatakot eh. Minsan mas dangerous pa yun compare mo sa ibang players. Kaya, yun nga, learning experience para dito sa Mandaluyong itong season na to. Marami silang babaunin. Playing with nothing to lose. Wala kang pressure sa laro. Sometimes, yun yung nakakalason eh. Wala kang pressure. Violations, substitute free throw for your L14. There will be another free throw for Yael Fortit dahil may pumasok na nakaputi agad. Lane violation. Sablay pa rin yung pangalawa. 3 minutes and 5 seconds. Carl Rodel thought about it. 3-pointer on the way. That one is short para dito kay Ambulo. A turnover for Cavite. One of the very few times na makikita natin silang maitatapon yung bola itong Cavite. Pero yung turnover na yun, no? Kung nasalo lang yung pasa na yun, maganda sanang play. At nakakatuwa din panoorin itong Cavite City na kahit may ganito silang kalamangan, hindi sila lumalayo sa kanilang sistema, sa kanilang laro na they're playing for each other. Unselfish basketball ang kanilang pinapakita for this game. Ganda ng steal/block ni Singkol pero nakuha pa rin ng Cavite ang bola. Another offensive board and there's a foul. So Dean Oserin will be headed to the line once again for 2 free throws. Yung intensity nila na kuhanin palagi yung bola, ang hirap ituro nun eh. Nasa players na rin talaga yun kung gaano mo kagusto yung possession kung makabalik sa inyo eh. The willingness, yung kagustuhan mo nga na makuha yung mga 50-50 balls. Kahit naman ano sabihin ng coaches mo na kunin mo, ganito ganyan. Pero at the end of the day, nasa player pa rin yan. Kung gusto nila gawin yung mga ganong bagay. Rebounding is somehow how much you want it. Hindi kailangan ng sobrang taas na skill level. Of course, kailangan mo ng height, pero yung pinakamalaking factor dun is yung willingness mo to get that rebound, may it be from the defensive end or offensive end. But speaking of defensive ends, etong si Dean Oserin. From defense to offense, forcing the turnover and making that layup. The defense of Cavite City really showing off para sa kanila dito, sa kanilang laro. Grabe naman yun. Dominating this game. So Cavite City. On number 22, Lexi Lontok, his second. There's a foul on Lexi Lontok. Penalty na nga etong Cavite. So every foul ng Cavite free throws para sa Mandaluyong. Charles, no, itong depensa ng Cavite City, yung full court nila na 1-2-1-1. Yung full court press nila na to. The luxury na meron itong Cavite City na si Lexi na nasa gitna, yung nagiging wiper mo. Kung ganyan kahaba, ganyan ka-agile, grabe rin talaga yung depensa at agaw na produksyon na maibibigay nito ni Lexi para sa kanyang team. Hindi lang din kasi yung nasa harap na player yung
kailangan mong alalahanin, kundi yung nandoon din sa kabila, nasa likod pa eh. Oo. Kung si Lexi Lontok nga yun, napakahaba na player, talagang problema yon. Pero ito si Ian Cruz, kanina pa binibigyan ng problema itong Mandaluyong. Kanina naka-3, ngayon 2 naman. Yung skill set din itong batang to, alam mo, maraming pahihirapan sa kanyang karera. Ian Cruz, his first penalty. Haba din eh, no? Si Ian Cruz. Mga bata natin ngayon, Charles, iba na rin talaga yung mga build eh. For dancing call. Tsaka kahit matangkad ka, hindi ka na masastuck dun sa posisyon na 4 o 5 ka. Kumbaga, positionless na yung basketball ngayon. Kahit matangkad ka, pwede ka na magbaba ng bola, pwede ka na tumira ng 3. Which is a luxury to have, no? Playing in today's era. Dahil hindi pwede yan nun eh. Exactly, no? The evolution of basketball. Pero tignan mo naman yun. A jelly layup by Dean Oserin. May napapanood ako sa isang app na galit sa jelly layup na coach eh. Kung hindi mo daw ine-ensayo, wag mong gawin. Oo. Pero kung ine-ensayo mo naman, bakit hindi? Di ba? Meantime, there's another foul on the white shirts. Number 17, Ian Cruz. Si Ian Cruz. So, Penalty. Dylan Alejo will once again be on the line for 2 free throws. Parang kailangan natin makita yung replay nung kung paano na foul eh. Di natin nakita. So far with 1 point, etong si Dylan Alejo. Wearing those Sabrinas, no? May Sabrina ka ba, Arjan? Ako wala eh. Wala eh. Pero Pero balita masarap ko, daw eh. masarap daw Masarap sa daw sa pakayang paa, oh. Sabrina. Kaya sa Ganda ng mga shoes ng mga bata ngayon. Yung shoe game, ibang klase na rin eh. Totoo yan, no? Etong floor director natin, dati Supra lang daw sila. Pangsayaw ata yun. Dancer kasi to eh. Pang Jabberwockies to si Sid eh. Pero ito, tapos na ang ating third quarter. Still, no surprise na ganito pa rin ang kalamangan ng Cavite dahil yung intensity nila from the start of this ball game up to this point hindi nagbago as we take a look at our Chef's Magic third quarter highlights. Intensity it is nga, Charles, para dito sa Cavite City. Showing off sa ating third quarter, talagang hindi nagbibigay ng kahit na anong relax dito sa ating laro. At ito namang Mandaluyong still nahihirapan humanap ng puntos. Tingnan natin ang fourth quarter dito sa dalawang kupunan na ito. 87-26 at the end of the third quarter. Cavite. From tip-off to the final buzzer, every moment counts and so does every meal. Whether you're celebrating a win or just enjoying the game, Chef's Magic Condiments brings the flavor that makes every bite unforgettable. Chef's Magic, make every meal a magic moment. 87-26 nga ang ating talaan after the third quarter dito sa Antipolo Sports Hub. First game of 8. Dami rin nating laro, no? 8 para sa araw na ito. Charles Beichong, Arjan De La Cruz, and Danae Yamada at courtside. Ian Cruz, the layup won't work. It was bothered by Dylan Alejo pero sa kanya pa rin napunta bola. Ian gusto pala yung medyo malayo-layo ng konti. Oo. Yung pulso niya medyo malayo ang kanyang gusto. And Gabriel Waneza gets called for traveling violation. Iaangat na sana niya eh, kaso Mailang. may nailang. Oh. Napatigil ulit siya. A minute gone by here in the fourth.
Cian Cruz na naman. Elbow jumper, no. Gets his own miss off the glass. Sablay. Rebound by Dylan Alejo. Dylan stops, pops, and scores. Dylan Alejo. A lefty shooter, Dylan Alejo. Alam mo, Charles, talaga naiinggit ako sa mga kaliwete. Ang sarap tignan ng mga jumper nila. Parang papasok palagi, no? Oo, yung stroke nila, kakaiba talaga eh. Sobrang graceful, and as we see this replay, look at that. Dylan Alejo, stop and pop para sa kanya doon. The spacing. Na-break naman nila yung press. Great pass inside. Overshoots. Pero kanila pa din ang bola. Gabriel Waneza. Call number 5, Koy Mokon, that's his Sorry miss for Dion Dizon. Well, that's Rafael Olivar rather. Puro kaliwete pala tong nasa Mandaluyong. And even this Gabriel Wanesa, kaliwete din. Getting his first point of the game. Pero kahit hindi siya naasahan sa scoring department ngayong laro na to, eh yung depensa naman niya, grabbing 7 rebounds. Importante rin yan. Oo naman, no? Hindi lang naman puntos ang basketball. Siyempre, kailangan alam mo din kung saang part, saang field ka din makakatulong para sa inyong team. May mga kanya-kanyang roles din talaga bawat players, Charles. Kaya it's very important, lalo na sa age nila na to, na kung ano ba yung pwede nilang maitulong for their team, eh, mag-focus sila dun. At saka isa ring punto, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya ka nasa court, eh para umiscore ka. Minsan kailangan mong kumuha ng rebounds, dumepensa, yung hustle mo, nando doon. So, maraming facets ng basketball na pwede kang mag-excel at hindi lang sa scoring. Exactly, no? Exactly talaga. Maganda yung sinabi mo, Charles. And maraming pwedeng example dyan. Example na lang natin sa point guard. Pagdating sa point guard, minsan pinapasok ko naman ng coach mo to stabilize your offense eh. Kung paano mo dadalin. Kasi ang mga point guard pa yung masasabi ko. Yung mga point guard, Charles, eh sila yung nagiging extension ng coaches sa loob ng court. Kaya dito naman para sa ating mga point guards, eh kailangan ma-execute ng tama at kung ano yung gusto ng coach, eh magawa nyo ng maganda. Dizon, one dribble, the power move is in. Basic na basic. Yung mga score at mga baskets itong Cavite, ang dali ng mga baskets na napupunta sa kanila. Forted, using that sidestep, can't finish. Takbo na naman itong mga nakaputi. Carl Rodil, the fake! Can't get it to go, but he will head to the line for 2 free throws. Carl Rodil, you have to give credit to this guy. Very patient sa kanyang opensa. Hindi niya minadali yung tira niya. Pumeke muna. Kumbaga, nandun lang ka muna eh. Nakapeke, nakapagpasabit pa ng foul doon. First free throw is in. 99-31. So definitely aabutin nila yung century mark. Dion Dizon, ayun na nga. Over the century mark. 70 points ang lamang netong Cavite sa Mandaluyong. Ito hindi na masyadong mahirap i-add tsaka subtract. 101-31. Kanina pag medyo maraming butal nahihilo tayo dun. Kumbaga naman kung may negosyo ka at magsusukli ka, Charles, lugi ka na. Oo, kaya tayo anchor tayo ngayon kasi hindi tayo magaling sa math. 105-31, Singkol. Another stop coming from Cavite City.
Now, once again, Carl Espiritu. Kapapasok lang ulit dito sa laro na to. Making his presence felt. Strong drive coming from Carl Espiritu. Tinignan pa niya yung defender niya eh. Yung mga attempts talaga nitong Mandaluyong, minsan nandoon na eh. Hindi lang talaga nila ma-shoot. Daming sorry misses. .430 remaining. Carl Rodil left wide open. Carl knocks it down. A big three-pointer for Carl Rodil. I believe that's his third three-pointer of the contest. Timeout has been called by Mandaluyong Jr. Michael Smith. Let's see this again. Carl Rodil extending the lead 110 to 31. 4:26 remaining here in this ball game. .426 remaining here in quarter number 4. 110-31. This is foregone conclusion na makukuha na ng Cavite ang kanilang pang-pitong panalo. So, abangan nyo po sa ating social media platforms, Facebook and Instagram, yung updates kung saan na ba aangat. Kung aangat ba ang Cavite sa standings o nakadepende pa sa kanilang mga kasama sa bracket. But again, a big win for Cavite, 110-31 so far. Madadagdagan pa ba yan? Rodil, a couple of sorry misses. Third try, hindi pa din nila makuha yung basket. Gabuaneza getting that loose ball against Manahan. There's a foul once again. You have to give credit din sa karakter nito ni Gabriel Wanesa. Kahit ganyan nakalaki yung kalamangan, he's really the character, no? Yung parang hindi niya tinitignan yung score, maglalaro lang siya, diving those 50-50 balls nga, doing the dirty work for his team. Nakakatuwa yung mga ganyang players na yung iba kasi kung titignan natin parang tendency niyan. Kita nila ganyan kalaki yung kalamangan. Medyo hayaan na lang nila tapusin yung laro eh. Hindi na bababa yung iba. Oo. Hindi na dedepensa. Pero syempre, baka naman tinuro din ni Coach Henner na sige, alam na natin na hindi tayo mananalo dito sa laro na to at this point. Pero subukan nyo pa rin i-run yung offense natin. May matututunan at may matututunan kayo dito. At timeout has been called by Mandaluyong. 116-31. Still Cavite ang nasa driver's seat dito as we take a look at this one. At layup coming from Jacob Zerna. Timeout, Mandaluyong. Just about to approach the last 2 minutes ng ating laro.
Mandaluyong Junior Microsmith almost turning the ball over. Number 17, Cian Cruz. His third And that is not how you want to come out of a timeout. No? Yung may tapon nyo agad yung bola. Parang nasayang yung timeout. .221. Ano na naman dito ang Cavite. And they convert once again. Din Oserin turning on the Jets. Kumbaga sa NBA 2K naka-press palagi yung R2 eh. Sprint palagi. Di pa lumalabas yung Gatorade icon. Last 2 minutes of action. Couple of tries, the third and the fourth, pero that will not count as Ambulo will get called for an offensive foul. May gulang. Mhm. Bata ka pa lang, magulang ka. Andre Ambulo will be subbed out of this ball game dahil 5 na yung naging foul niya. Although maganda yung pinakita ng Cavite sa opensa and depensa, pero yung foul situations nila, how they handle their fouls, hindi ganun kaganda dahil almost every quarter napupunta sila sa penalty at hindi lang napupunta sa penalty, maaga pa silang napupunta doon. Malamang yun yung magiging correction. Yun yung magiging adjustment ng itong Cavite City para sa kanilang mga upcoming games dito sa ating Season 3 ng Manny Pacquiao's Junior MPBL. Zerna. 65 seconds remaining here in this ball game. Ano dito? Itong si Olivar. And the conversion once again by Alden Singcol, the blown bright spot for Mandaluyong Junior Microsmith. Gabuaneza sasablay pa din. Great patience once again. Cian Cruz hindi nga lang makakabutas. Ito ata, malayo. Charles ni Sian. Uy, pagka malapit, di pumapasok. Oo. That's just about it. Antayin na lang natin ang ating final buzzer. Congratulations, Cavite City winning against Mandaluyong 120-33 right from the bat. Na-impose na nila yung kanilang dominance dito sa laro na to, winning by 87 big points. How do you like that, Arjan? 87 points yung lamang ng Cavite, 122-33. Make that 89 kasi nakalagay kanina sa atin 120 lang. 122, 89 points. A dominating win para dito sa Cavite City. Siyempre maganda naman to para sa kanilang team na nakuha nila yung momentum and yung rhythm na hinahanap nila for their upcoming games. At lalo na, nasa midway na tayo ng ating liga, kailangan nila itong pagkapanalo na to. At para naman dito sa Mandaluyong Junior Microsmith, babaunin nila itong learning experience sa kanilang mga upcoming games and syempre sa kanilang mga karera ng kanilang career, basketball career. And syempre, yung adjustment naman nila, yung importante dyan for their upcoming games, Charles. And of course, our Chef's Magic player of the game, Din Oserin, 23 big points. How do you like that from defense to offense? Nando dun siya palagi, always aggressive, always downhill. Yung mga siya yung laging nare-rewardan kasi takbo rin siya ng takbo kaya yung forward passes sa kanya lagi napupunta, maya-maya lang makakasama siya ni Danay Yamada. Pero, sky is the limit for this young man, Din Oserin. Ito, kasama na siya ni Danay. Go!
I'm here right now with our Chef's Magic's best player of the game, Dean. Dean, with 23 points and 5 rebounds, you led your team's way to victory for today. Ano yung nag-push sa'yo? Kasi kanina, since the start, team nyo yung nag-dominate sa game na to. Ano yung nag-push sa'yo para makuha mo yung 23 points and 5 rebounds? Nag-push po sa akin na yung tawag po ito, yung mga turnovers ko po ng mga nakaraang game. Gusto ko po ibawi po ngayon po, kaya yun po. Maraming salamat. May mga gusto ka ba bang pasalamatan at batiin? Meron po. Salamat po sa magulang ko dyan po. Love you, me. Nakuha ko na. Shoutout po sa Team KNR, Falcons. Shoutout sa inyo. Shoutout po kay Sian. Saka kay Porlae. Saka Cavite City. At thank you po kay Coach Denver Chua. Saka po sa mga coaches namin. At salamat din po sa mga nagsuporta sa akin sa amin po, sa mga Mayo family, Usirin family, at saka sa Store family. Yun lang po. Saka po sa kapatid ko, kay Raya, saka kay Lord. Yun lang po. Maraming salamat po. Congratulations again. Turning it over to our Hustle Club's defensive player of the game and to our Don Benitez assist man of the game. Thanks so much, Miss Danae. Congratulations once again. Etong Cavite. Tingnan natin ang ating Hustle Club Defensive Player of the Game, Jexter Obido. Coming up big with 13 rebounds and a couple of steals. At ito naman ang ating Don Benitos, pambansang kasava. Assist man of the game, Carl Zedric Espiritu. 6 assists as a total collective effort para dito sa Mandaluyong Junior Microsmith, winning their matchup against Mandaluyong 122-33. Coming up, still Mandaluyong kontra Cavite in the 16 and under division naman. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang Manny Pacquiao's Junior MPPL Season 3, ang liga na bawat batang Pilipino. Chef's Magic game highlights coming your way. Liga ng bayan na to, mga kabataan na subok, Junior MPBL para sa'yo. Ang liga ng bawat batang Pilipino, liga ng bayan na to. Klaro na to, huwag kang sumuko sa gustong gawin. Isang pangarap, isang tagumpay, yeah. Gabay at pag-asa ng bayan, landas pagbabago, pag-asa, ikaw ang mahalaga. Iba't iba, pero isang liga ng bayan.